Bilang isang mataas na paaralang Filipino, ang Ateneo ay naghahanap ng iba't ibang paraan upang maging responsableng miyembro ng lipunan ang mga Atenista. Atenistang gumagawa ng pagbabago tungo sa pag-unlad ng buhay ng mga Pilipino. At upang maganap itong layunin, sinasanay ang mga mag-aaral sa kultura ng Pilipino, kasama na ang wika. Ngunit, nasasalamin ba ng lahat ng miyembro ng Ateneo High School ang pagmamahal sa sariling wika? Anong wika ginagamit ng mga guro mo pag kinakausap ka sa labas ng silid-aralan? Filipino. Tagalog. Halo eh. Minsan English, minsan Filipino. English. English. Outside the classroom, English. Depende sa teacher actually. Usually I think it's English. Yeah. English. Usually English. Most common talaga English. More often than not, it's in English. English? Well, To me, use English. Sa English naman. Kadalasan ang ginagamit nila ay wikang English. Karaniwan, English. Hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ang kagawa ng Filipino, ang Filipino Subject Area, ang siyang nagtuturo ng kasanayan sa pagbasa, pagsulat, pagbigkas, pagsuri ng mga akdang Filipino at komunikasyon pang Filipino. Kaya ang aming programa ay sana pagkatapos ng 4 na taon dito sa mataas na paaralan ay maging hiyang at matatas sa Filipino. Isa sa mga pinahahalagahan ng opisina ang Think Philippines Trust ng school. Sa Think Philippines Trust, sinusubukan nating ipasok sa mga iba't ibang programa ng paaralan yung pagkilala sa ating bansa, sa ating kultura upang mas mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mas mahalin ang kanilang pagiging Filipino. Usually kasi, pag nakakasubi mga estudyante, sinisimula ko sa kumustahan. So, Filipino na yun. Then, siguro sabihin na lang natin na magbabago yung wika, depende dun sa tugon ng bata. Kung tumugon siya gamit ang wikang Filipino, malamang Filipino yung usapan namin. Kung English, edi mag-i-English ako. So, As much as possible, syempre gusto natin parang good example yung mga teachers na parang we use Filipino, we use English, parang matatas sa pareho, diba? Pero, pag, kunwari outside of the classroom, gusto mong mag-explain ng something, kailangan, ginagamit nyo yung tinatawag na lingua franca. Lingua franca means, yun yung easiest language to be used between two people. So kung yung bata, English yung mas madali niyang maintindihan, yun yung kailangan mag-adjust yung teacher na parang, yun yung gagamitin natin. Ngayon, mas maraming mag-aaral ang nagsasalita ng Ingles kahit sa labas ng klase. Na iba yon sa kung ano yung mga mag-aaral siguro mga 10 taon na ang nakaraan or mga more than 10 years pa. Dati, kahit na English yung medium of instruction, kunyari sa math, pag wala sa formal setting, Tagalog yung pakikipag-usap sa mga bata. Pero ngayon, dahil pati yung mga kabataan, English na rin yung wika nila pag wala sa classroom. Kahit paano, yung mga teachers, or at least ako, English na rin yung pakikipag-usap mo sa kanila. Maraming Atenista ang sanay talaga sa wikang English. Students become more accustomed to speaking in English kasi their teachers speak it also. It promotes the fact that English is the main language of upper class society, I guess. Malamang, may influences din sila gumamit din ng English yung mga estudyante. Kasi yun ang nakikita mo na kinasanayan ng mga estudyante. Siguro na bahagi sa kanila ng mga guro na ang pangunahing wika upang matutunan ng mga iba't ibang asignatura ay English. Kaya yun na ang kanilang nakasanayan. Hindi natin makaila na minsan mahirap rin talaga magkaroon ng Filipino, ng lahat ng Filipino dahil siguro sa ating lipunan na madali bang makakuha ng ganito. Halimbawa, materialis lang, nakasulat lang dyan.
no smoking, halimbawa. Di ba? Mabibili mo sa National Bookstore o kung ano man bookstore o tindahan nandyan ay talagang no smoking sign. Bihira ka makakita ng bawal manigarilyo. Kaya kung gagawa ka nito, sarili mo kakayahan. Hindi ka makakabili. No? Kaya mas maraming oras ang ilalaan mo para magkaroon ka ng mga ganun. At anunsyo pa lang yun, no? Ano pa kaya yung mga iba? Kung tutusin, English rin ay bahagi ng ating kultura. Wala naman kasi ako nakikitang mali doon. Hindi mali na gumamit tayo ng English dahil we are for globalization, we are for interaction with other cultures. Tingin ko lang may mali kung hindi natin papahalagahan ng wikang Filipino kasabay ng wikang English. Mahalaga na alam natin ang wikang English at walang mali yun. Una, dahil sa structures, isa batas at sang-ayon din sa school natin ang paggamit ng English bilang mode of instruction sa karamihan ng mga subjects or asignatura. So, hindi siya masama basta nabibigyan natin ng halaga ang wikang Pilipino kasabay ng pagpapalaga sa wikang English. So, naniniwala ako na nasasama natin na nananatiling Filipino University ang Ateneo. Bagaman mas madalas ginagamit ang English sa pagbibigay ng instruction, mode of instruction, at sa araw-araw ng pag-uusap, naniniwala ako na kasama pa rin at malaking bahagi ang Filipino sa buhay ng mga Atenista. Sa akin ang layunin ay isa kang Pilipino, nag-aaral sa Ateneo para sa mga Pilipino at matingkad, mabigat, malalim ang pag-uugat sa Pilipino. Bakit? Gusto nating linangin ang bayan. Paunlarin ang ating bayan, nation building, pandayin ang ating bayan. So, dapat meron kang, paano mo magagawa yan kung wala kang kaalam-alam sa Pilipino? Hindi mo yan magagawa. Mission naman ng paaralan, yung pagiging Filipino, hindi lang siya limitado doon sa paggamit ng wika. Sinusubukan nating palakasin yung Think Philippines Trust sa lahat ng asignatura, kahit na hindi nila nagagamit yung wika. So, bukod sa wika, napapalakas yung mismong identity. Kung ano ba yung kultura natin, mas yun yung pinagtutuunan natin ng pansin bukod sa wika. Language is not a must. But, importante yun. Kasama sa pagiging buo ng pagiging Atenista mo ay hiyang at matatas sa Pilipino. So, pag hindi ka hiyang, hindi ka tasko. Pero iba yun. Yung Filipino subject ang bahala. Kung ako lang tatanungin, siguro ang pinakakulang natin ay oras para pag-aralan at magsanay sa Filipino. Kaya kung titingnan natin, ang Filipino ay skills-based, pero hindi siya araw-araw. Kasi kung 3 beses sa linggo, natamaan ka pa ng bagyo dun sa isa, special schedule dito sa isa, tapos gusto nating gumaling sa pagsasalita. Hindi mangyayari yun. Ang mangyayari lang siguro ay pagsubok dito. Pero kung gusto nating gumaling talaga, kailangan natin paglaanan ng oras. Kailangan natin magsanay. Walang ibang paraan. I would encourage the teachers to incorporate in their lessons Filipino values, bring back to the consciousness of the students our Filipino tradition and culture, and then make it a point that it is put to practice. Kung tayo, mag-Filipino, magkakaroon tayo ng kultura talaga na Filipinong namimilipino. Kung namimilipino lahat ng tao dito, at tuwid na Pilipino hindi yung Pilipino na hinahaluan natin. No? Higit na masanay ang lahat. I guess they'll get to appreciate more the Filipino language since it will be used in official documents. It could start a trend naman. Parang if everyone else starts using, or rather officials and our teachers start using Filipino as a language they use in announcements and etc., then maybe it could influence some of us to speak Filipino more often. Hindi maituturing na masamang Filipino ang isang taong hindi matatas sa wikang Filipino. Ang pagka-Filipino ay nasa puso at hindi lamang sa dila. Ngunit layunin natin maging Filipino sa ating kabuuan.
Kung gagamitin lamang ang wikang mas komportable sa mga mag-aaral, maisusulong ba ng epektibo ang pagmamahal sa wika at bayan? Tayong lahat ay may tungkuling magmahal sa sariling bansa. Maaari nating itong simulan sa pamamagitan ng pagtaguyod sa sarili nating wika para sa bayan, para sa tao.